Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, 2025 National Budget, pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 174 na bilyong pisong halaga ng mga proyekto, binito. Edukasyon, nananatiling prioridad ng Marcos administration, partikular na sa mahigit 6 na trilyong pisong national budget. Department of Finance, sinabing mas lalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa papasok na taon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namahagi ng pamaskong handog sa nasa 2,000 beneficiaries sa Maynila. Foreign POGO workers, hanggang ngayon na lang ang palugit para umalis ng Pilipinas. Ilang gusali sa Ilocos Norte nasira matapos ang magnitude 5.6 na lindol ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. At Department of Health muling nagpaalala para maging ligtas ang pagsalubong sa bagong taon. Narito na ang detalye ng mga balita. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa 2025. Muling naging prioridad ng administrasyon ang paglalaan ng pinakamalaking pondo para sa sektor ng edukasyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV. Pagpapatuloy ng mga magagandang nasimula ng administrasyon. Iyan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang lagdaan ang 2025 national budget. Mula sa orihinal na 6.353 trillion pesos na proposal budget, natapyasan ito ng 26 na bilyong piso na naging 6.326 trillion pesos mula sa isinumiting National Expenditure Program o NEP ng administrasyon. Nangunguna pa rin ang education sector sa pinaglaanan ng may pinakamalaking pondo na may 1.053 trillion pesos na sinundan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may 1.034 trillion pesos. Prioridad din sa 2025 national budget ang health sector, DSWD, DILG, Department of Agriculture, DOTR, Judiciary, DOLE at Department of Justice. Sa kanyang talumpati, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na tinapyasan niya ang pondo matapos i-veto ang 194 billion pesos na halaga ng line items na hindi naaayon sa agenda ng administrasyon sa susunod na taon. Kasama sa mga i-veto ang ilang line items ng DPWH at mga unprogrammed funds na umabot sa 300%. Samantala, nagdesisyon ng Pangulo na ipatupad sa ilalim ng conditional implementation ang ayuda sa Kapos Kita program o AKAP ng DSWD. Hindi ito binuwag para matiyak na maipatutupad pa rin ang mga programa sa mga mahihirap nating kababayan, pero kinakailangang masiguro na wasto at tama ang paggamit ng pondo. To ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, we are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and LEDA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. Matatanda ang naantala ng 10 araw mula sa original schedule nito ang paglagda ng Pangulo sa 2025 national budget. Kinailangan kasing i-review at pag-aralang mabuti ng Pangulo ang proposed bill bago maisabatas. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa assessment ng proposed 2025 national budget kasamang ilang heads ng concerned agencies. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo, alinsunod
sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Tutuon ang 2025 national budget sa 8-point socio-economic agenda ng Pangulo na layuning ibangon ng Pilipinas mula sa epekto ng paghagupit ng pandemya, patuloy na pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng maraming trabaho at oportunidad para sa ating mga kababayan. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Siniguro ng Economic Manager si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino ang 2025 national budget. Si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasabay ng nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa susunod na taon, nasa mahigit 174 na bilyong piso na halaga ng mga proyekto o line items ang vinito dahil ikinukonsidera itong hindi nakahanay sa mga prioridad ng pamahalaan na siya namang pinuri ng Department of Budget and Management. Sa idinaos na Malacanang press briefing, sinabi ng DBM na nananatiling top priority ang sektor ng edukasyon, kasunod naman ng infrastruktura at iba pa. 1.053 trillion. Well, the DPWH po is 1.034 trillion po. Yan po. So, nauna na po ang education. Paliwanag naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ikinukonsidera nila ang mga ipinagpaliban na proyekto na hindi sumusuporta sa socio-economic agenda ng kasalukuyang administrasyon at kailangan pa using pag-aaral. Marami kasi yung mga local projects actually that are not ready for implementation and it will take us some time anyway to make sure na may implement namin kaagad. So these are the things na nakita namin that I think we can postpone it for the time being. Ayon pa sa DBM, mananatili ang mga proyekto gaya ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Pero bago ilabas ang pondo, ay kakailanganin muna magsagawa ng pamantayan kasama ang DSWD, DOLE at NEDA para sa tuloy-tuloy na pagpapaabot nito sa mga tulay na nangangailangan. Samantala, sa nasabing pagpupulong, tiniyak din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sumusunod ang naturang budget para sa 2025 sa mga probisyon ng konstitusyon. Nais ko pong sabihin sa inyong lahat na hindi po magkakaroon ng ganong pagkakataon na unconstitutional ang budget. This is the interplay between the Congress and the executive branch. Para naman masiguro na striktong masusunod ang legal na pamantayan, 12 special provision ang isinailalim sa conditional implementation kung saan kabilang rito ang ilang mahalagang programa ng DSWD gaya ng AKAP at Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program. Samantala, maganda ang nakikita ng economic team ng pamahalaan sa taong 2025. Ayon sa NEDA, tututukan ng 2025 national budget ang pagpapaunlad sa buhay ng mga Pilipino kung saan palalakasin din ang sektor ng agrikultura, renewable energy at digitalisasyon sa bansa. Maganda rin naging kalakaran itong fourth quarter natin at malakas po ang aming ang confidence that we will hit our growth targets. So ang growth target po natin is between 6 to 7%. So far po mula nung quarter 1 hanggang quarter 3 nasa 5.8% ang ating growth rate. So tingin naman po namin na tatamaan natin yung target na yun. Sa panig naman ng Finance Department, sinisigurado rin ito na mapupunta ang bawat sentimo na nilagdaang budget para sa taong 2025 sa mga tamang programa at proyekto para sa bayan. Mula PTV Manila, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa. Malacanang iginiit na hindi unconstitutional ang 2025 national budget. Mga kumukwestiyon sa pondo, malayang maghain na reklamo sa korte, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang puwang para sa Malacanang upang maging unconstitutional o labag sa umiiral na konstitusyon ang 2025 national budget. Pagbibigay din ng Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi magkakaroon ng pagkakataon na maging incantational o may ginawang milagro sa pambansang pondo. Ang budget para sa 2025 ayon kay Bersamin ay nabuo sa pagitan ng Kongreso at nasangay ng ekotibo na masusiding dumaan sa mahigpit na pagbusisi mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Labisan niyang focus at maingat ang Pangulo kung pondo ang pag-uusapan na kung saan ay bahagi ng pagiging mabusisi nito ay ang pagsilip sa kung ano ang mga kailangan at hindi kailangan proyektong dapat pondohan. Mabusisi si Presidente mula sa umpisa.
I can give you that assurance that the President is very focused, very prudent. At sa mga nagsasabing unconstitutional ang kalalagdalang na General Appropriations Act, sinabi ng kalihim na maaari namang idaan ito sa hudikatura para sa kaukulang demanda. Pero pagpapauna ni Bersamin, base na din sa kanyang karanasan bilang dating miyembro ng judiciary, mahihirapan itong dalhin sa Korte Suprema lalo't in good faith kapwa ang ehekutibo at ang legislative department. Para sa executive secretary, hindi naman nila mapipigilan kung meron ngang mga nais na kumwestiyon sa budget, pero sana ay huwag na lang, gayong lilikana naman ito sa kanila ng distraction. Pero sa karanasan ko bilang dating miyembro ng judiciary, mahirap pong dalhin sa Supreme Court ito kung in good faith pareho yung dalawang branches of government. Hindi natin mapipigilan kung mayroong mga quarters who would still like to be heard on this issue. But I hope they should not, because that will again be distracting us. Nilagdaan kahapon ng 6.326 trillion peso budget para sa susunod na taon. Sektor ng edukasyon ang nangunguna sa mga prioridad sa 2025 national budget na sinundan ng DPWH, Department of National Defense, DILG, DOH, Department of Agriculture, DSWD, DOTR at pang-sampu naman ang Department of Justice. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Mula naman sa Philippine News Agency, ipinanukala ni Finance Secretary Ralph Recto na dagdagan ang mga benefit package ng PhilHealth para sa 10 nangungunang mga sakit. Layo nitong magamit ng tama ang pondo ng isang lehitimong miyembro ng PhilHealth. Magugunitang walang nakalaang subsidy sa PhilHealth ang 2025 national budget na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipaniliwanag naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman na maaari lang magtanggal ng line items o pondo ang Pangulo, ngunit hindi siya maaring magdagdag. Sinabi ni Recto na posible naman ang dagdag na benepisyo sa PhilHealth dahil mayroon itong reserbang pondo na nagkakahalagang 280 billion pesos. Nasa 2,000 benepisyaryo ng DSWD ang nabigyan ng pamaskong handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang assistance ay ibinigay kasabay ng pagdiriwang ng Rizal Day kahapon. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Nagpamahagi ng pamaskong handog ang Office of the President sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development. Nasa 2,000 beneficiaries ang binahagian ng assistance sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Manila kasabay din ang pagdiriwang ng Rizal Day. Bukod sa assistance, nagsagawa rin ng programa. Naghanda rin ng performances ang mga dumalo sa year-end gift-giving activity. Kasamang dumalo sa event si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ipinaabot naman ni dating First Lady Imelda Marcos ang pagbati sa mga dumalo. Lagi po namin kayo inaalala. Lagi po po kayo nasa isip namin at hindi lamang sa isip namin kundi sa puso namin. Maraming salamat sa inyong hindi pagkakakalimot at hindi inyong pagsasawa ng pagmamahal at pagsusuporta sa pamilyang Marcos para sa kagandahan, para pagpaganda ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Samantala, nagpakalat ang PNP ng mga pulis sa paligid ng Duneta. Nag-abang din ang Manila Police District ng District Reserve and Standby Support Force para sa ligtas sa pagdaraos ng programa kasama ang Pangulo. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Kahit umuulan ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang flag raising at paggunita sa ika-128 anibersaryo ng kabayanihan ni Cat Jose Rizal. Ang tema ng komemerasyon ngayong taon ay Rizal sa Bagong Pilipinas, Buhay at Aral Aming Nilandas. Sa kanyang mensahe hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na gayahin ang pagiging makabayan ni Dr. Rizal. Aniya dapat manatiling buhay hanggang sa mga susunod na panghenerasyon ang mga bisyon nito. Hinikayat din ng Pangulo ang mga Pilipino na balikan at sariwain ang kasaysayan at taas noong ipagmalaki ang lahat ng pinahahalagahan ni Rizal. Kabilang dito ang diwang nasyonalismo, dedikasyon sa
katotohanan at patuloy na pagsusumikap para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating US President Jimmy Carter na pumanaw sa edad na 100. Sa isang pahayag, inilarawan ni Pangulong Marcos Jr. si Carter bilang isang humanitarian na nagpagawa ng bahay o mga bahay para sa mga walang tirahan at ipinaglaban ang karapatang pantao ng mga naaapi. Isinulong din umano ng yumaong dating Pangulo ang kapayapaan sa mga lugar na winasak ng gyera at kaunlaran sa mga naghihirap na lipunan. Dagdag pa ni President Marcos Jr., ipinaglaban ni Carter ang mga katangiang isinasa puso ng lahat, maging ng mga Pilipino na nagsisilbi ding pundasyon ng isang mas mabuting lipunan. Sa huli, inilarawan din ng Pangulo si Carter bilang modelo ng kapangyarihan para gumawa ng kabutihan na itinutulak hindi lang o hindi ng politika o pansariling interes, kundi ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Nanawagan ang Department of Trade and Industry sa mga Pilipino na maging responsable sa pagdiriwang sa bagong taon at bigyang prioridad ang kaligtasan sa pagbili ng paputok. Binigyan diin ni DTI Secretary Cristina Roque ang kahalagahan ng pagbili ng mga produktong sinertipikahan ng DTI para makaiwas sa aksidente at matiyak ang maayos sa pagdiriwang ng bagong taon. Naglabas na ang DTI ng listahan ng mga ligtas sa paputok na makikita sa kanilang website. Ang mga listahang ito ay magsisilbing gabay ng mga consumer upang makabili ng mga paputok na dumaan sa safety standard. Handa na ang pamunuan ng East Avenue Medical Center para sa mga mabibiktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Bukod dito, naka-code white na rin ang ospital. Ang bagong gusali ng East Avenue Medical Center ang itinalagang lugar para tumanggap ng firecracker-related injuries ngayong pagsalubong sa 2025. Una nang ginamit ito para sa COVID-19 cases sa mga nakaraang taon. Ayon kay Dr. John Paul Nair, tagapagsalita ng East Avenue Medical Center, nakahanda na ang mga kagamitan at supply ng gamot. Kahapon ng umaga, nasa 12 ang naitalang fireworks-related injuries sa East Avenue Medical Center. Kabilang dito ang mga biktima ng boga, whistle bomb, 5-star at maging hindi tukoy na paputok. Dalawa sa mga ito ay kasalukuyang naka-admit ngayon sa East Avenue Medical Center habang ang natitirang 10 ay nakauwi na. At sakaling maputukan, may paalala ang pamunuan ng East Avenue Medical Center. Una, linisin po nila yung sugat. So, pwede na po yung tubig or sabon. Tapos, balutin po nila yan ng malinis na tela and dalhin na po nila agad sa pagamutan. Inirekomenda ng Police Regional Office Western Visayas sa Regional Peace and Order Council na magpasa ng resolusyon para sa lokal na pamahalaan na layong ipagbawal ang paggamit ng boga sa bagong taon. Umabot na kasi sa 41 ang naputukan o nasugatan sa rehiyon kung saan 25 sa kanila ay naputukan ng boga o improvised cannon. 13 naman ang nasugatan ng boga sa Iloilo, 5 sa Negros Occidental, 3 sa Capiz at 2 sa Antique at Guimaras. Dismayadong iniulat ni PRO 6 Director Brigadier General Jack Ranky na ang kanilang rehiyon ang may pinakamataas na bilang ng nasugatan ng paputok. As of December 29, nasa 1,700 individual na ang ipinagbabawal na paputok naman ang nakumpiska sa rehiyon. Samantala, kumuha tayo ng update sa isa sa mga pangunahing ospital sa Quezon City kaugnay sa patuloy nilang pagmomonitor sa kaso ng mga firecracker-related injury. Si Gab Humilde Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, nananatili pa rin, nakahanda na ang pamunuan ng East Avenue Medical Center sa inaasahang bugso ng mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Sa pinakauling tala, nananatili pa rin sa 12 ang bilang ng mga naputukan na dinala sa ospital. Ang pinakahuling biktima ay ang 16 na taong gulang na lalaki na mula sa Batasan Hills, Quezon City na naputukan ng pikulo.
Sa ngayon ay nakauwi na ng kanilang bahay ang nasabing pasyente. Ayon din sa pamunuan ng EAMC, hindi pa nadadagdagan ang bilang na ito mula pa noong December 29. Umaasa rin ang pamunuan ng ospital na sana ay hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga naputukan habang papalapit ang taong 2025. Naomi, sa ngayon ay nakataas ang Code White Alert status dito sa EAMC at nananatili pa rin normal ang sitwasyon dito sa ospital. At yan muna latest, manigong bagong taon sa iyo, Naomi. Happy New Year! Maraming salamat, Gab Humilde Villegas ng PTV. At samantala, alamin natin ang sitwasyon ngayong araw sa ilang pamilihan ng paputok sa Bocaue, Bulacan, kung saan dagsa na umano ang mga mamimili. Samantala, mayroon namang abiso ang BFP para sa ating mga kababayan. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kababayan natin na bumibili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan bago nga ang tuloy ang pagpapalit ng bagong taon. Bulto-bulto na nga ang binibiling paputok ng mga kababayan natin na gustong salubungin ng makulay at maingay ang bagong taon. Ilan sa mabentang paputok ay ang sawa, kwitis at lusis. Ang isang round ng sawa ay nagkakalaga ng 1,000 pesos, habang ang 10,000 rounds nito ay 10,000 pesos. Mabibili ang kwitis sa halagang 1,000 pesos at ang lusis ay 100 pesos. Bukas ang tindahan dito sa Bocaue hanggang alas 8 ng gabi. Nikayat naman ng Bureau of Fire Protection ng publiko na gumamit ng alternatibong paraan ng pagpapaputok tulad ng turotot o ang pagkalampag ng mga kaldero para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Nasa Code Red ang BFP at nasa full alert status ang nasa 37,946 nitong tauhan hanggang January 2, 2025. Bahagi ito ng Oplan Paalala Iwas Paputok para maiwasan ang insidente kaugnay ng paputok. Ipinagbabawal ang ilang klase ng paputok gaya ng Piccolo, Super Lolo at Goodbye Philippines. Binigyan diin ng BFP ang mga parusa sa ilalim ng RA 7183 para sa mga lalabag. Ang mga mahuhuling gumagawa, nagbebenta, namamahagi o bumibili ng iligal na paputok ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at pagbubuntahin ng 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Samantala, may mga itinalaga rin ng local government units na designated Community Firework Display Area. Naomi, mahigpit ang seguridad dito sa Bocaue, Bulacan. Bawal itest ang mga binibiling paputok para makaiwas sa aksidente. Patuloy naman na binabantayan ang mga nagbebenta ng iligal na paputok online. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Samantala, pinaalalahanan ng Bureau of Immigration ng BI ang mga dayuhang manggagawa ng Pogo na hanggang ngayong araw na lang ang palugit ng gobyerno para sila ay umalis ng bansa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, ang hindi pagsunod sa deadline ay magresulta sa blacklisting at deportation. Wala ng extension ng nasabing petsa alinsunod sa Executive Order No. 74 na nagbabawal sa lahat ng offshore gaming operations sa Pilipinas. Inaasahan namang aalis ng bansa ang nasa 6,000 na dayuhang Pogo workers na may downgraded visas. Lubos ang pasasalamat ng mga tubig vendor na miyembro din ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD sa Sarata, Ilocos Norte. Doble kasi ang kita nila ngayong holiday season dahil sa dami ng mga bumibili. May balitang pambansa si Rani Dorilag na Radyo Pilipinas Lawag. Every Christmas, New Year, dito kami bumibili. Bale ang nabili mi ngayon worth 500 pesos. Isa lang si Tatay Loreto sa mga suki ng tupig sa Sarat, Ilocos Norte, lalo na ngayong holiday season. Kaya naman, ang mga nagtitinda ng tupig gaya ni Nanay Brigida at Ate Marilo, malaki raw ang kinikita dahil doble ang bilang ng mga customer na bumibili sa kanila ngayon. Todo pasasalamat din sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa tulong na ipinaabot ng kagawaran sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Nagpapasalamat po ako ng malaki sa DSWD kasi natulungan niya naman ako lalong-lalo na sa
puhunan. Kasi pag wala kang puhunan, hindi naman lumalago yung negosyo, sir. Maraming salamat, SWD. Malaking tulong yung binigay nyo sa amin na pandagdag puhunan para sa aming magtutupig. Ang mga tulad ni Nanay Brigida at Ate Marilo na SLP beneficiaries patuloy raw na magsisikap para sa pamilya sa tulong ng pamahalaan. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Balitang Pambansa. Mula naman sa Philippine News Agency, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Burgos, Ilocos Norte. Naitala ng PHIVOLCS ang lindol ng alas 10:56 ng umaga kahapon. Ang intensity 5 ay naramdaman sa bayan ng Sinait at Cabugao, Ilocos Sur, Sarata at San Nicolas, Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Claveria, Cagayan, Tubog, Abra at Vigan City, Ilocos Sur. Intensity 3 sa Lacob, Abra, habang Intensity 2 sa Peña Blanca, Apari, Lasam at Gonzaga, Cagayan, Bangged, Abra at Buntok, Mountain Province. Intensity 1 naman sa Candon at Narvacan, Ilocos Sur. National Nutrition Council Region 7 nagpaalala sa mga mamamayan na ipagdiwang ang mga holiday sa responsableng paraan. Mga residente pinaalalahanan na maging maingat sa pagpili ng pagkain. May balitang pambansa si Marifel Faith Hamond ng PIA Central Visayas. Habang papalapit ang panahon ng Kapaskuhan, pinaalalahanan ng National Nutrition Council Region 7 ang publiko na panatilihin ng isang malusog at wastong pagkain. Mahalaga ang maingat na pagpili ng pagkain upang manatiling malusog ang katawan. Ibinahagi ni NNC 7 Nutritionist Dietitian at Nutrition Officer Mary Jessa Vergara ang mga tips kung ano ang dapat gawin tuwing holidays. You can always eat what you want as long as you know how to balance it and you know how to eat it in moderation. And of course, dili kalimutan ang vegetables. And then, regular physical activity, at least 30 minutes a day. And maintain a healthy body weight throughout the year and not just during the holidays to avoid katong mga cardiovascular diseases and other health-related problems. Ang mga simpleng paalalang ito ay makakatulong upang manatiling malusog at masigla habang nag-e-enjoy sa masayang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Marfel Faith Hamon, Balitang Pambansa. Handuraw Festival tampok sa ika-100 at 28 anibersaryo ng kabayanihan ni Rizal sa Dapitan. May balitang pambansa si Emmanuel Tagboy ng PIA Zamboanga del Norte. Sa ika-100 at 28 anibersaryo ng araw ni Rizal, inalala ng mga Dapitanon ang kanyang kabayanihan at sakripisyo para sa bansa at sa sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng isang tree planting activity at arnis competition na bahagi ng Handuraw Festival. Sa temang Rizal sa Bagong Pilipinas, Buhay at Aral Aming Nilalandas, ginanap ang pag-aalay ng bulaklak at ang isang simpleng programa sa Museo ni Jose Rizal sa Dapitan. Sa pangunguna ng National Historical Commission of the Philippines, kasama ang lokal na pamahalaan ng Dapitan, Knights of Rizal, Las Damas de Rizal at iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga residente ng Dapitan, ginunita ang buhay at mga aral ng pambansang bayani. We are actually commemorating, we're trying to relive the memories of Dr. Jose Rizal while he was here in Dapitan. 50 mga punla ang itinanim sa aktibidad na tinaguri ang puno ng pag-asa, pagtatanim ng punla. A man of many talents, ika nga. Ang mga aral na iniwan ni Dr. Jose Rizal ay nananatili sa puso at isip ng bawat Pilipino at mga Dapitanon. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga del Norte, Emmanuel Taghoy para sa Balitang Pambansa. At medianoche na mamaya sa mga mag-uuwian dyan at magpa-party, nako, don't drink and drive. Mag-ingat po tayo at Happy New Year! Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.